This episode spills the secrets on the ins and outs of outsourcing production for your dream products. Joining us is Romel De Jesus, CEO of Skinny Manufacturing Corporation and Far East Marketing Corporation. Pagka nagpo-produce ka ng product, hindi lang yung mga factory worker natin yung natutulungan natin. Hindi lang yung distributors. Hanggang doon, sasabi nga nila islaylayan. Kasi even yung mga farmers, dahil meron na silang buyer ng produkto nila, mas gumaganda yung income ng mga farmers. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. It's a full-packed conversation as we discuss the world of manufacturing represented by the dynamic forces behind Skinny Manufacturing Corporation's growth and diversification. Instead of just distributing products, they set out to manufacture their own and have others rebrand the same. Romel De Jesus, CEO of Skinny Manufacturing Corporation, shares with us the lucrative world of manufacturing products like skincare, powdered beverages, and health supplements as private labels. He will share his take on the evolving landscape of manufacturing and talk about their new venture, Far East Marketing Corporation, with the distribution of trace minerals drops as a healthy supplement. Let us find out how to scale up success from the factory floor to distribution. Welcome to Open for Business, Romel. Ayos ta. Okay naman. Okay. Napakalayo nyo. Ang opisina nyo, ilang dipa lang. Yeah. I think mga 20 steps away. I attended the first General Assembly of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, and one of the key priorities talaga is manufacturing, because they see that the Philippines is really ripe for a lot of manufacturing, although there's some specific products where we want to go into. But in your case, you're focusing on skincare, health, beauty supplements, and it has a significant contribution. Bakit mo napili na mag-manufacture sa skincare, powdered beverages? Is this your passion also? Is this your area na gusto mong masimulan? Actually, ang main influence sa akin kung bakit kami pumasok sa skincare manufacturing is yung wife ko. At the same time, every time na pumupunta kami sa mga supermarket, ang napansin ko, ang pinakamalaking section lagi is yung skincare. Saka yung mga binibili ng mga babae. Then, kung titignan mo, for example, toner or sunblock, sobrang daming brands. And halos lahat yon nagagamit nila. So, pagka gumamit sila ng particular brand na ganito, sa susunod, gagamit uli sila ng iba. So, sa nakita natin, malaki yung potential for growth nung skincare manufacturing. At the same time, sa powdered beverages like coffee, sobrang dami kasing nagko-coffee. Then, yung sa food supplements, sa nakita naman natin sa demographics, marami na yung nasa edad 25 and above na kailangan na ng supplementation pagdating sa pagkain. Kaya nung nakita namin yung opportunity na yon, sabi ko, pasukin natin dahil nakitaan ko siya ng growth. Malaki pa yung ilalaki niya, lalo na dito sa Pilipinas, nakukonti pa lang yung mga manufacturers, pero we have more than 100 million na consumers. Wow, yeah. Oo, because that's the population is about 120 or 110. Yeah, nasa ganung numbers na eh. So, sa napansin natin, kulang yung products na available na pinoproduce dito sa atin. Kaya kadalasan, ini-import pa natin yung mga skincare, yung mga powdered beverages sa mga kapitbahay nating bansa. For example, Malaysia, Korea, Thailand. Na yung mga products naman na yun, kayang-kayang gawin dito sa atin. Kasi lahat ng raw materials nandito sa atin eh. Sobrang blessed kasi nung bansa natin na yung mga main ingredient nandito. Like coconut oil, yung mga essential oils, nandito na yan eh. Ang ginagawa pa nga natin, ini-export pa natin sila sa ibang bansa. Then pagka na-export na natin, pa-process nila, ibabalik lang uli dito. So, kaya ang ginawa natin, nag-produce tayo ng manufacturing facility dito para yung mismong raw materials na meron na tayo, dito na natin i-process at maibenta din natin dito sa local market natin. Which, Romel, is a big leap kasi as you mentioned, we import a lot of products. But
this really is very competitive as well. Because when you look at the market, we see various brands, various imported brands. So how do you feel the pressure that your brands are really competing directly with even multinationals in your category? Sa experience namin, halos hindi mo naman nararamdaman yung competition eh. Kasi we believe na for every product, meron talaga siyang target market at merong bibili ng product na ginagawa natin. That's the reason kung bakit pag pumunta tayo sa mga supermarket, may kita mo sobrang dami eh, pero lahat gumagalaw. So dahil sa sobrang dami ng populasyon natin, kulang na kulang, limited yung product na available sa market. Kaya kahit anong product yung i-release mo dyan, basta tama yung messaging mo, ma-reach mo yung market, yung target market mo sa product mo, meron at meron bibili sa'yo kahit anong presyo pa yan. Wow, that's very inspiring, because with the other thought leaders or CEOs I interviewed also, they mentioned about the challenge of making your product stand out. Kasi sabi mo nga, na-experience mo, you were inspired by your wife na nung namimili, ang dami. Siyempre, yung wife mo mismo, siya yung consumer. Pero sa dinami-dami ng brands, can you name at least a few strategies for your brand to stand out? Maraming marketing activity na pwede kang gawin para mapasikat mo yung brand mo or yung product mo. Pero we really believe na kailangan yung product mo effective, safe, mapapakinabangan at ma-share ng mga consumer. Kasi kahit anong ganda ng marketing mo, kung yung product mo hindi effective, hindi magugustuhan ng market, and hindi mo ma-deliver yung promise ng product, wala siyang magiging repeat order eh. Wala siyang magiging repeat purchase. So, we make sure na yung quality, maayos na produkto, magugustuhan nila, and totoo sa magiging promises na binibigay natin sa market. Kapag nabigay kasi natin yung product natin na naging effective sa kanila, yung mismong mga consumer natin, sila na rin yung makakatulong natin para yung message ng product mas maikalat pa sa mas maraming tao. Lalo na sa age ng social media ngayon, na kapag maganda yung balita, kumakalat, at kapag pangit yung balita, mabilis din kumalat. So, kailangan talaga matino, maayos na product yung ibibigay mo sa market. And we are blessed na sa Pilipinas, sobrang gaganda ng mga raw materials na meron dito. And you also mentioned that you source your raw materials here in the Philippines. Ano yung mga industriya or ano ang sektor, halimbawa ng agrikultura, where do you source them out? Yeah, for example, ang pinakamalaki na raw material na ginagamit namin is coconut oil. And dito sa Pilipinas, sobrang abundant ng coconut oil dito sa atin. So, ayan kasi ang main ingredient ng soap. Sa amin kasi, we are using 100% coconut oil sa mga soap products natin. Saang probinsya ito nanggagaling? So, nanggagaling yan sa Bicol, saka sa Quezon. So, maraming oil milling doon. Then, sinusupply nila doon sa company namin. Kaya, ang maganda doon, hindi lang yung mga factory workers yung natutulungan and yung mga distributors, even yung mga farmers. No, mga magsasaka talaga, And kapag dumami pa yung manufacturer ng soap or ng skincare products dito sa Pilipinas, ang mangyayari, mas magiging maganda yung presyo, mas magiging maganda yung income nung mga farmers natin ng coconut, yung mga nagkokopra natin, and even yung mga milling companies. And sa nakikita natin, lumalaki talaga yung demand ng mga skincare products na made in the Philippines. And kung mapapansin niyo for the past 5 or 10 years, sobrang daming skincare company na naglabasan sa Pilipinas. And karamihan dyan yung product napaka-effective. And marami siyang na-produce mula doon sa poor category, naging middle class, and yung iba naging rich pa. Dahil meron siyang domino effect eh. Pagka nagpo-produce ka ng product, hindi lang yung mga factory worker natin yung natutulungan natin. Hindi lang yung distributors. Hanggang doon, sasabi nga nila is laylayan. Kasi even yung mga farmers, dahil meron na silang buyer ng produkto nila, diba? Mas nagkakaroon sila ng mas maraming oras sa family nila dahil before, ang problema nila saan isusupply yung product. Pero dahil nagsulputan na ngayon yung mga skincare manufacturing, food manufacturing sa Pilipinas, ang nagiging problema na ngayon, kulang na yung supply sa demand ng product. Ang nangyayari kapag kaganyan, yung presyo tumataas, mas gumaganda yung income ng mga farmers. Wow, that's really good to know, because you are really helping that farmer sector. And also, in the show Open for Business, that's our thrust. How do we make the farmers, fisher folk, MSMEs benefit? But when you source your raw mats, Romel, ano yun? How do you
do that? Do you go directly to farmers, or are there cooperatives, or are there organizations in those areas that sell to you? Hindi ka kasi makakadirect sa farmers dahil yung raw materials, kailangan pa siyang i-process. So for example, okay, yung mga coconut farmers, pagka na-harvest na nila yung mga coconut nila, dadalhin na nila to sa mga millers. Dadalhin na nila to doon sa mga oil refinery. So doon tayo nagpo-purchase sa mga may oil refinery na. So sobrang dami na nakikinabang mula sa farmer, yung worker ng oil refinery, yung trader, hanggang sa manufacturing, hanggang distribution. So domino effect yung nangyayari. So isang product na i-release mo, sobrang dami nakikinabang na tao. But you just mentioned now coconut as your raw material, but are there other products of the Philippines that eventually you will also be producing? Yeah. Or manufacturing? Sa nakikita natin, sobrang laking potential ng mga agri-products natin. For example, yung cacao natin. Few months ago, nandun kami sa United States. Nag-visit ako ng mga other manufacturing facility doon. Then, ang dinidiscuss nila is yung cacao. Na yung cacao, sobrang precious para sa kanila. Then, sabi ko nga sa kanila doon, sobra-sobra yan, natatapon pa. So, nakikita natin na yung chocolate industry dito sa Pilipinas lalaki pa. Dahil sobra siyang gustong bilhin ng West. So, kailangan siguro sa nakikita ko, isa yun sa mga maipoproduce natin na product soon, yung chocolate manufacturing. Even yung mga essential oils natin. May binisit akong lugar sa Utah, there's a company na ang laki nila doon, pero yung ilang-ilang nila, nanggagaling pa sa Pilipinas, ini-import pa, galing dito. So, ini-import nila yung ilang-ilang flour, tapos doon nila siya dinidistill para makuha nila yung oil. Sobrang ganda, sobrang laki ng... And they use that for? Para sa perfume. Mga sikat na brand. Perfumery. Yeah, sobrang sikat na brand. Ano nakita ko nga, imagine, galing sa Pilipinas, yung raw material, binibenta ng mga sobrang lalaking brand. Let me ask you before we go into the other details, paano ka ba napunta sa negosyong manufacturing? Like, was this really the vision that you set for yourself? At ano ba yung capital mo noon sa pagninegosyo? Actually, by accident yung pagpasok namin sa manufacturing. Nung nag-start kami ng asawa ko, nag-start kami as trader. So, nagpa-purchase kami ng mga product, tapos binibenta lang namin at kumikita lang kami doon sa pagbebenta na yon. So, we start... Anong mga products to? Ganun din? Nag-start na ako sa coffee. Coffee. Yeah, nag-start na ako sa coffee. Nag-start din kami sa skincare. We started with 12,000 pesos. Ayun lang yung naging puhunan namin noon. Pero anong year naman yun, Romel? Baka naman... I think mga 8 years ago. Oh. Yeah. Oh, that's very recent. And take note, halos 3 taon doon, pandemic pa. Oh, yes. Yeah, so, we are blessed na bago pa dumating yung pandemic, naging stable na yung company. So, in a short period of time, nakita natin na sobrang daming consumer, kulang na kulang yung produkto na available. Kaya every time na magre-release ng product noon, halos na sold out yung products. Then pumasok pa si e-commerce, nasanay pa yung mga Filipinos bumili online. This is the perfect time talaga to start your business. But Romel, for other people, they would look at manufacturing as something that's very capital intensive. Kasi parang it's like you put up a plant, there's a lot of R&D involved, quality control, and there are a lot of standards there, di ba? Parang you cannot say, okay, I'll put up a manufacturing plant and that's it. There's a lot of government regulations, I'm sure, that you have to go through. So, what was your process there? How did you make your mark in manufacturing? Considering that a lot of people think it's really capital intensive. Yeah, true. Sobra talagang malaki yung capital kapag mag-i-start ka ng manufacturing company. Doon pumapasok yung mga business na katulad namin na nasa toll manufacturing. So, for example... Ano yun? Ano ibig sabihin ng toll manufacturing? Yeah, for example, mag-i-start ka ng business mo, then wala kang facility, kukunin mo yung service ng mga company na katulad namin. Kung meron kang brand in mind, tapos meron kang product na gusto mong i-release, ipinapagawa siya sa mga toll manufacturing company katulad namin. Your brand, factory namin, pag na-release yun, produkto mo siya. So, ang trabaho mo ngayon is i-market yung product. Kami nang bahala sa lahat ng government regulation, LLDA, DENR, FDA, lahat yun, yung manufacturing, yung toll manufacturing company na, yung sasagot niyan. And ikaw, as a business owner, as the brand owner, makakapag-focus ka sa marketing. Pero Romel, parang maraming customizations yun, di ba? Halimbawa, okay, from
from in your case, you're talking about skincare and you're also talking about food, powdered beverages. So, ibang sistema yun at ibang produkto yun. Ibig sabihin, toll manufacturers would have to have customized manufacturing systems for each product? Yes. Ganun ba yun? Totoo yan. Iba ang process ng food, iba ang process ng cosmetics. So lahat nung headache sa pagpaparehistro nung manufacturing, sinagot na namin. Kaya ngayon, yung mga kliyente namin, yung mga brand owners, brand lang yung gagawin nila. Then ano yung gusto nila na maging effect ng product nila, yung company na namin yung magsasuggest kung paano natin ma-achieve yung gusto natin na result doon sa brand or sa product na ipagagawa mo sa amin. That's interesting. So, kumbaga parang, ano ba sa pagdating sa electronics, parang OEM ba yun? Yeah, kumbaga, OEM. Ilalagay na lang nila yung brand, ikakabit Yes, na yung brand. brand na But lang. basically, it's the factory Yes. OEM that produced it. I see. You mentioned one of the critical factor is R&D. So, paano yun? Yung formulation ng produkto, galing ba sa brand yun? Or they can discuss that with you and then you advise them also on how the formulation is done? Yung brand, manggagaling doon sa brand owner. Okay. Then, yung ideas, manggagaling din sa kanila. Then, ika-counter-check siya ng mga professionals natin, like ng mga chemist natin, chemical engineer, kung possible ba yung idea ng brand owner. Kasi minsan, akala nila posible, pero pag ginawa na yung product, hindi pwede. Kaya sobrang importante yung coordination ng brand owner sa kanang research and development team natin. Kaya sa factory namin, meron tayong sariling laboratory para pag nag-set ng meeting si brand owner, ang kausap niya, yung mga technical people natin, para magawa yung produkto na gusto nila. Kasi minsan, hindi posible yung gusto nila. Hindi siya papasok. For example, cosmetics. Pagka cosmetics na product yan, hindi mo siya pwedeng haluan ng mga drug ingredient. Meron lang siyang maximum. Kasi pagka sumobra siya dun sa maximum, hindi na siya considered as cosmetic products. Considered na siya as drugs. Kadalasan yung mga brand owner, hindi nila alam yon. Kaya ang trabaho ng mga technical people natin is to explain na ito yung limitation para pumasok ka sa cosmetics. The same din with food, sa food supplement. Minsan, akala nila pwede kang maghalo ng drugs sa mga food products. Hindi pwede yon. So, ayun yung trabaho naman ng technical team natin para ma-guide yung mga brand owner kung paano yung tamang proseso para maiparehistro nila yung produkto at makarating sa market yung product na naiisip nila. This is really a very interesting conversation. But now, my question is, have you experienced in the past wherein, like for example, I am a brand owner, I tell you of my formulation, pero gawa na yun. Pero parang sabihin ko, no, I don't care if it's in the market already. I just put my name on that packaging on that brand. Is that allowed? Hindi ba may mga hinahabol ba doon na siyempre alam natin yung what's this the intellectual property. So like say for example, okay, sasabihin lang niya, okay, parang halimbawa kape. O sige, 5-in-1 siya. Ako gusto ko. Meron pa nga dito nag-guess 20-in-1. So, parang ganyan. So, what are what's this legal implications of that? Na, is that possible na, okay, I have a formulation, I tell it to you, but then you will realize after the technical assessment that it is already an existing product. And then you will advise me, meron na yan. So, how do you deal with that? Okay, number one, kapag kayong brand owner, meron na siyang formulation in mind or proven na formulation na nagawa na before, magsasign muna kami ng non-disclosure agreement. Okay. Para sa kanya, saka para sa amin. At the same time ng non-compete. Then, i-check natin kung feasible ba and possible yung formula niya. Sa pagdating naman kasi sa products, for example, bottled water, hindi mo siya pwedeng i-apply yan ng intellectual property eh. Tama. Kasi existing na yung mga yan. So, merong mga product na pagka ikaw yung nag-imbento, pwede mo siyang applyan. Kapag ka na-applyan mo yan, at nakita namin sa research and development na meron na nakapag-apply ng IP dyan or intellectual property, hindi namin pwedeng kopyahin or hindi natin pwedeng gayahin. Pero kapag wala, which is pagdating sa food, halos wala talaga. Dahil food yan eh, pagkain yan. Diba? Mahirap yan i-prove na ikaw talaga yung naka-imbento ng kape na yan, na hinaluan ng ganito, ganyan. Kadalasan, sobrang laki ng opening niyan para i-release mo uli sa market. So, pero kapag... so, ang i-rehistro mo lang talaga doon na dapat sa'yo pangalan? Brand name. Brand name. Brand name.
Oh, di pwede pala akong maggawa ng CRV coffee. Ganyan. Oo. Okay. Diba? So, but interesting. CRV sunblock. But interesting yung sinabi mo na like tama, tubig. Pero di ba, like, yung may category din ang tubig. May distilled, what else? Mineralized. Mineralized. So, di ba maraming category din yun? Kung yun, pwede rin sa inyo yun. Walang problema. Pero as you were saying on food. Okay, meron kasi na may mga food products na kailangan mo i-prove na ikaw talaga nag-imbento. So, para ma-prove mo yan, kailangan i-apply mo talaga as your intellectual property. Pero pagka hindi mo siya na-apply as your intellectual property, pwede siya gamitin ng iba. Wow. So, unahan lang. Yes. At the same time, ang IP kasi territorial yan So meaning territorial, once you file it on this geographic location, that is yours, dun lang. Or Philippines lang. Yes. Pero meron bang ganun? Kunyari, locality lang? Sa Region 4 lang ito meron, ganun? Hindi. Sa bansa yan. Sa bansa. So for example, gusto mo sa buong mundo, apply mo siya sa buong mundo, lahat ng bansa. Okay. Kaya kadalasan ang ginagawa, ina-apply mo kung nasan yung operations mo. So it's like you are now presenting a different business model because manufacturing allows us to work with a variety of products, di ba? In your case, it could be skincare, it could be beverages. Sige, let's start with the advantages ng business model na ito. So ano ang advantages and then what are the challenges naman of this business model? Kasi yung iba, as we said, they can just import, or they can just parang, as you started, di ba, parang buy and sell na lang, you go into trading, and then you are not limited pa. And then, the problem of marketing is not there, di ba? But in your case, since it's a new brand, you go through the whole gamut of marketing, promotions, distribution. So, ano yung disadvantages pag they go into that service? Into manufacturing. Ang advantage is control. So, then, makokontrol mo kasi yung quality ng product mo if you own the manufacturing facility. So, lahat ng promises mo sa product mo, ikaw, masisigurado mo na lahat ng ingredient na sinabi mo nandun talaga because you own the facility. Then, another advantage is yung MOQ, minimum order quantity. If you own the facility, kasi maraming company na ang minimum order quantity is 5,000, 10,000. Kasi yung raw materials, pag binili yan in bulk. Kaya, if you own the facility, kaya mo na mas maliit. So, yung magiging financial exposure mo, mas kukonti. Pero sa disadvantage naman, ang disadvantage is, sabi mo nga kanina, capital intensive siya. Hindi birong pera, facilities, sa mga requirements, government regulation. At the same time, yung pag-hire mo ng tamang tao para sa trabaho. So, ayun yung mga disadvantage. Pero wala naman kasing business na puro advantage lang Talagang kailangan mo as the business owner, balansehin mo lang siya. And enjoy the journey. Kasi pinasok mo siya, yakapin mo na. What's interesting is that with this business model, magandang sinabi mo yung MOQ kasi siyempre you are able to control the costs, you are able to control your losses immediately. But are there times wherein you came up with this idea or a brand owner came up with this idea and it failed in the market? And then what did you do there? Parang was it a question of formulation? Was it a question of the quality of the brand, or was it a question of marketing of the brand? Failing part siya ng business Walang guarantee na kapag nag-start ka ng product mo, ng brand or ng business mo is 100% magsasucceed. Pero it's up to you kung susuko ka na or itutuloy mo pa rin yung negosyo. Minsan kasi may mga business or brands or products na pag dumaan sa atin, talagang magiging part siya ng lesson mo Diba? Pero mula doon matututo ka. At least sa susunod, pag nag-start ka, hindi na from scratch, nag-start ka na from experience na. May mga brand talaga na pag-release, hindi din bumibenta. Diba? Mayroon din mga brand naman na unexpected mo, pag-release, biglang sobrang lakas naman niya. Napaka-tricky ng market. Minsan yung pin-repair mo, ang ganda ng marketing plan mo, pero nung in-execute, hindi yun yung expectation mo na lumalabas. Minsan yung product naman na hindi mo pinaghandaan, biglang lumalakas. Napaka-tricky niya. Ang importante as a business owner, mabilis ka mag-adapt, mabilis ka mag-move on, and mabilis mong tanggapin kung ano yung current na situation mo. Yung iba kasi nagde-dwell pa masyado sa mga former glory nila, past success nila. So, ang hirap nila mag-move on, kaya nangyayari, mas tumatagal sila. Business kasi, ang mas importante yung oras kaysa sa pera.
Dahil yung pera, kaya kitain eh. Yung oras, sobra limited, di mo may babalik. Wow. So, the moment na mas mabilis kang makamove on, mas mabilis mong mababawi kung meron ka man naging lugi. Wow, daming quotable quotes ni Romel dito. So ngayon, can you cite some examples or products na nangyari sa'yo? Na like say for example, it failed and then you pivoted to make sure that it will work. Can you cite some examples? Meron lang ako naalala. Hindi na lang ako magbabanggit ng brand. Sige. There is a skincare brand na nung nirelease namin, pinresyohan namin siya ng around 350 or 400 pesos. So in short, marang pang lower C. Yes. Medyo affordable ng konti. Yes. Nung binibenta namin siya ng 350 to 400 pesos, hindi siya masyadong in-embrace ng market. Kasi? Hindi din namin alam. So, akala namin, pag mura, bibili ng market. Hindi siya binili. Pero nung in-increase namin to 3,500 pesos, yung same product, lumakas. So in short, you are not targeting the right market. Yes, tama. So parang parang it is supposed to be parang marketed to a higher income level. So ganun siya, di ba? Pero you did not change anything. Wala. Siguro yung packaging maybe. Nagdagdag ka lang ng konting-konti lang na binago mo lang yung packaging. Tapos tumaas nung binago mo siya, mas nagustuhan ng market. So sa nakita namin, yung target market namin sa product na yon mali. Hindi pala siya pang 350 pesos, pang 3,500 pesos pala siya. Wow, interesting. Pero madalang naman siguro yon, di ba? Parang kasi typically sa Pinoy, so kumbaga parang with more people from the lower class, they tend to look for cheaper products. Pero marami rin kasi na Pilipino na humahanap ng mahal na product. So ngayon, ang nangyari kasi, ang dami nakatutok doon sa cheaper na product. Hindi na nila nata-target yung nandito sa mid saka doon sa high. Okay. So sabi ko nga, kahit anong product ang i-release mo, meron at merong magiging buyer yan kung paano mo lang maipapadala yung message ng product mo papunta sa market mo. So minsan akala natin presyo ang problema. Minsan akala natin marketing ang problema. Minsan, ang kailangan lang pala talaga is maging malikot yung isip mo para yung message ng product makarating doon sa target market niya. The beauty of this conversation, Romel, is that you sound that you're involved in all operations, not only manufacturing, but in business operations and also even on the marketing side. So, ganun ba talaga ang paghahanda niyan? Like say for example, because one of your key markets would be brands or people who want to put brands in their products. And then you advise them also in different areas, not only in manufacturing, but as maybe positioning or packaging, di ba? Is that the way how your business is built? Parang it's like some sort of one-stop shop na consultancy in creating a brand? Yeah, actually parang ganun yung nangyari. Every time naman na merong client din nakakausap ko, ang sinishare ko lang naman sa kanila is ano yung pinagdaanan namin. Ayun lang siguro yung beauty ng kumpanya natin. Kasi nag-start tayo dito from scratch hanggang sa napalaki natin siya. So yung mga posibleng pagdaanan din ng mga brand owners, na isi-share natin yung experience sa kanila. Pero still, meron silang sariling journey eh. Minsan kahit sabihan mo sila na ganito yung na-experience namin, itatry pa rin nila. Pero sa nakikita natin, merong template eh. Especially pagdating sa skincare. Yung template na yon, paulit-ulit na nangyayari. Kaya ang daming brands na lumaki, especially sa skincare products sa Pilipinas, na halos pare-parehas yung naging template nila. Kaya karamihan sa kanila naglakihan ngayon. Sobrang amazing talaga yung nangyari nitong past decade pagdating sa skincare market sa Pilipinas. Dati puro imported tayo. Ngayon, ang dami na locally produced na products. Okay. And sobrang nakabuo siya ng isang bagong industriya. To the point na billions of pesos na yung nagiging benta ng buong industriya na to na na-create na bago. Which is related to this question. The beauty and health industry is a lucrative segment and is constantly evolving. How do you stay ahead of trends and ensure your manufacturing meets the latest consumer demand? Kailangan syempre ng research. At the same time, updated ka sa mga latest ingredients, latest trends, ano yung nangyayari sa social media, ano nangyayari sa entertainment. Kasi iyan yung malaking factor eh. Iyan yung
malaki ang nagiging influence pagdating sa market. So for example, nung nauso yung mga Korean artists, mga K-pop sa Pilipinas, ang gusto na ng mga Pilipino, 'di ba? Ang gusto na glass skin, 'di ba? Then nung nakita nila na the shinier the better. The shinier the better. Before ang trend before paputian. Ngayon, inclusivity na. Kumbaga lahat na ng kulay basta't nag-glow ka. So malaking factor yung media. Social media man yan, traditional media. So as a manufacturer, kailangan updated ka sa latest trends. But my question, Romel, is what makes the Filipino consumer special? We know that we have a lot of influences, American, Spanish, Chinese, pero what to you is the identity of the Filipino na isang consumer ay ano ba talaga ang madalas hanapin ng Filipino consumer kahit na anong industriya yan? Sa nakita ko sa Filipino consumer, ang importante, you make them feel good. If they feel good doon sa product na yan, bibili nila yan ng paulit-ulit. Sobrang importante, mapa-food man yan, mapa-skincare man yan, mapa-food supplement man yan. Kapag nakaramdam sila na they feel good about the product or doon sa nagbenta ng product, minsan di na pinag-uusapan kung ano yung product eh. Ang importante yung feeling eh. Maparamdam mo sa kanila na because of this product, sasaya ka. Wow. Gagamitin na nila yan. Okay, yeah, that's true. Others call it the brand experience. Yeah, the brand experience. Kaya, ang lagi kong tinututukan, especially doon sa office namin na bagong sinet up, is yung customer experience. Kailangan maramdaman nila na mahal sila, pinagmamalasakitan sila. Pagpasok pa lang sa opisina, may magbubukas na ng pinto, may magtatanong na anong drinks yung gusto nila. Doon pa lang napapabili na sila. Quality control is paramount in this industry. Can you walk us through the measures you take to ensure the quality and safety of the products manufactured in your facilities? Yeah, number one, meron tayong research and development. So maliban sa research and development, meron tayong quality assurance. Hiwalay pa yung quality control. So ano ang pagkakaiba ng dalawa? Okay. Yung quality control, siya yung nag-check. Siya yung nag-check kung yung produkto na lalabas is walang magiging defect. Yung quality assurance, siya naman yung magsisigurado na yung proseso at sistema na susunod para maging maayos yung produkto at hindi i-reject ng quality control. Ganun siya. So, ang nangyayari sa atin, for example, may formulation, manggagaling yan sa research and development. Mula dun sa research and development natin, i-check yan ng pharmacist natin. So, pag-check ng pharmacist natin, ang next na mag-check niyan is yung compounding pharmacist to make sure na lahat ng ingredient na nandyan, mailalagay doon sa produkto. Then, nandun na, mag-check na yung quality assurance kung nasusunod ba lahat ng process para masigurado niya na pagdating kay quality control, hindi siya i-reject. Can you say that it is also world-class, assuming there is a standard that's implemented and someone checked? What regulations or standards are you following sa manufacturing facilities? We are following good manufacturing practice na sinet ng FDA. And maniwala ka, Cesar, ang Philippine FDA, isa sa pinakamahigpit sa buong mundo. Sa mga produkto ng inyong kumpanya, ano ang masasabi mong bestseller? At para sa mga gustong magkaroon ng sariling negosyo, magkano ba ang paunang kapital para magkaroon ng rebranded products na gawa ng inyong kumpanya? Yeah, we are very proud pagdating sa soap namin. Kasi, number one, we are using 100% coconut oil. Hindi natin siya mini-mix ng palm oil. And hindi din tayo gumagamit ng used oil. Talaga 100% coconut oil. Sa company namin, tumutulong tayo dun sa mga startup entrepreneur. Ang tawag natin yan is rebranding. They can start their own business with 10,000 pesos. Then, i-guide natin sila ano yung mga process. Kasi we believe na pwede mag-start ng maliit, then mapalaki mo. Kasi pero doon kami nag-umpisa. Pero ROI nung 10,000 pesos? For example, yung 10,000 pesos, depende kasi sa skill set mo na ngayon as a business owner. Gaya nga nung sabi ko sa'yo kanina, yung 350 pesos, pwede mo palang benta ng 3,500. So, kung ang skill mo and confident ka sa skill mo na yung 10,000 pesos, kaya mong gawing 100,000 pesos, kaya mo siyang gawing 100,000 pesos. Kahit anong presyo ng hata ng produkto, basta tama yung market mo, mabibenta mo siya. Okay. Since the pandemic, there has been a growing awareness on healthy lifestyle and the supplement segment is growing in popularity.
Isa nga dyan ay mga produkto ninyo at dagdag pa nito ay ang isa pa niyong kumpanya na Far East Utah Marketing Corporation. Sa pamamagitan ng Minero Utah Trace Mineral Drops, ano nga ba itong trace minerals at ano ang benepisyo nito sa ating kalusugan at katawan? How different is this from vitamins? Who should be taking trace minerals and who shouldn't? It's also my first time to hear about trace minerals. Yeah, ang trace minerals kasi vital siya para mabuhay yung tao. Hindi kasi pwede na vitamins alone. Kaya 'di ba pag bumili tayo niyan, lagi ang vitamins with minerals. Nung nagkaroon ng COVID pandemic, ang nauso is vitamin C with zinc. Yung zinc, it's a mineral 'di ba? And sa ngayon kasi, halos karamihan ng pagkain ngayon, napakababa na ng minerals. Dahil mula pa lang sa lupa, na naubos na yung minerals dahil sa pesticide, sa herbicide, sa mga chemical na nilalagay. Kaya ang nangyayari, konting-konti na lang yung minerals na nakukuha natin sa pagkain. Kaya kailangan siya ng supplementation ng minerals. Kaya sinet up namin yung company na Far East Utah Marketing Corporation. May istorya rin yan eh. Yung Far East kasi, ang location kasi ng Pilipinas, geographically, nasa Far East tayo eh. So as a Filipino, we are very proud na gusto namin ipagmalaki na this is a Philippine company. The reason naman kung bakit Utah, nandun kasi yung tinatawag na the Great Salt Lake. Okay. Ang history kasi ng the Great Salt Lake, 35,000 years ago, sobrang laking lake niyan. Ang tawag is Lake Bonneville. Then, sa ngayon, present day, lumiit na siya. Yung lahat ng nutrients ng Lake Bonneville na yon napunta na sa the Great Salt Lake. Doon minamine ngayon yung minerals na ginagamit natin para doon sa ating Minero Trace Mineral Drops. So, ang ginawa natin, sinusource natin yung raw materials from Utah. Alam naman natin sa Amerika sobrang higpit ng requirement nila pagdating sa mga pagkain and sa mga raw materials. Gusto natin na yung minerals na yon na pinakikinabangan ng mga ibang lahi, pakinabangan din ng mga Pilipino. So, kapag merong mineral deficiency kasi, mas nagiging sakitin tayo. And mas nagiging effective yung gamot, yung mga supplements, and yung mga pagkain na kinakain natin, mas na-absorb natin yung nutrients na kailangan yan kapag meron tayong minerals. Kasi diba, ang minerals, for example, yung heart, para yan mag-pump ng maayos, kailangan yan ng minerals. Kapag kulang ka sa magnesium, hindi ka makatulog ng maayos. So ngayon, ang maganda dito sa minerals na to, dinadrop lang siya sa water na iniinom natin, sa beverage na iniinom natin, or pwede mo siyang i-mix sa food para yung kailangan na minerals ng katawan mo na-absorb. Kasi even yung tubig natin ngayon, Cesar, alis wala na minerals eh. Kaya ang tawag is distilled water. Diba? Pag dumaan na sa process yan, wala na lahat ng minerals yan. Zero mineral. Na-hydrate ka lang. Pero walang sustansya, walang mineral. So, kailangan nating ibalik yung minerals sa mga kinakain natin saka sa mga iniinom natin. Kaya natin sinet up yung Far East Utah Marketing Corporation. But what about sustainability? It can eventually be depleted. How do you look at the sustainability of these minerals coming from Utah? Yeah, sobrang ganda ng question mo. So, 35,000 years ago, yung Lake Bonneville sobrang laki. Present day, lumiit na siya. Pero yung sinasabi natin na lumiit, that is 200 kilometers. Ganon pa rin siya kalaki. Then, pagka nakita mo yung the Great Salt Lake, pinalilibutan siya ng bundok. Yung bundok na yon, Mount Nebo, hindi nawawalan ng snow yon sa buong taon. So, natutunaw yung snow na yon, mapupunta siya sa the Great Salt Lake. So, every year, hindi nawawalan ng snow, natutunaw, pumupunta siya, ina-absorb niya lahat ng nutrients ng lupa na dadaanan niya hanggang makarating siya sa the Great Salt Lake. And then it becomes the, At ayun uli yung minerals na hina-harvest ng partner company natin sa Utah at ayun din yung dinadala natin sa Pilipinas. Even mga doctors, nire-recommend nila yung product natin dahil yung mineral deficiency nangyayari talaga. Marami ngayon na kulang sa minerals, nanlalambot, nangihina dahil kulang lang sa minerals. Hindi tayo kumuha ng product na walang matibay na record na eto mapapakinabangan ng tao. And that's the reason kung bakit yung brand na dinala natin dito sa Pilipinas is the #1 mineral brand sa United States of America. But Romel, di ba sabi nila, naku, galing pa sa Utah yan, baka mas mahal yan. Parang ganyan. So, can you talk about the price points and the affordability of this product for the Filipino consumer? Yeah, actually, it's really expensive. Mahal talaga siya kung wala tayong manufacturing facility. Okay. Pero dahil, ayun yung advantage natin eh.
Ang ginagawa natin, kinukuha natin is the raw material, pinaprocess natin sa Pilipinas para maging affordable siya. Pag bibilin mo siya direct sa Utah, sobrang mahal niya. Pero dahil meron tayong manufacturing facility, which is yung Skinny Manufacturing Corp, napabura natin, napababa natin. Ang competitor namin sa market, 2,400 pesos. Pero tayo, 999 pesos Wow, lang. that's And kapag almost naging half or affiliate less ka pa sa e-commerce namin, less 50% off pa. Okay. So nasa around 500 pesos. Compare mo doon sa 2,500 na available na sa market ngayon. Ang maganda nito, kapag umorder kayo online, i-deliver na siya right at your doorstep. Diretso na sa bahay ninyo. Anywhere in the Philippines? Anywhere in the Philippines. Pwede mo siyang bilhin sa mga affiliate natin at pwede mo rin siyang bilhin doon sa company store natin online. What are your thoughts on the future? Kasi siyempre ngayon, sabi mo nga, you do a lot of research, you do a lot of things, you lower the cost, and you make sure that you are talking to the right market and a lot of things. But what's the future of manufacturing in skincare, powdered juices, health supplements? What do you see in the future? Sa nakikita natin, especially dito sa bansa natin, ang manufacturing sector papalaki ngayon. Hanggat gustong gumanda at ayaw tumanda ng mga tao, gagamit to ng skincare. Hanggat may araw, may sunblock yan. Hanggat gusto mong huwag kang magkaroon ng wrinkles, ng fine lines, gagamit ka ng mga toner and other creams. Hanggat gusto mong mabuhay, kakain ka. Hanggat gusto mong maging alert, magkakape ka. Gusto mong maging healthy, gagamit ka ng vitamins and minerals. Sa panahon ngayon, sobrang laki na ng market. Ang market natin, hindi lang yung 100, 120 million Filipinos. Ang market natin, buong mundo. At hanggat may buhay na tao na pwedeng gumamit ng produkto na ipoproduce natin, ganon kalaki ang pwedeng ibenta ng mga Pilipino. Kaya nga, ang sabi nila, the Philippines is now open for business. Yes, and this show is entitled exactly like that, Open for Business. It all came from our inspiration abroad. We're based in Brunei for more than almost 24 years. And we've been inspired with so many branding awards like this. And even in UK, Canada, India, Middle East, lahat, no? There were everywhere. They're recognizing different local businesses and achievers doon. So I've been thinking, why not we do it here? And I was fortunate enough that somebody inspired us to work on this one until, well, I was just a member then. Then they asked me to chair it. And then we were able to work on this and develop and be able to feature different companies, brands, and achievers. Thus, on top of that, we were able to have about 4 brands already under our sleeves every year. Compared to other brands that we have, for Best Choice Awards, you have to nominate yourself and we need to validate your existence, your operation. Luckily, we are now in the digital stage. We are able to confirm, validate, through our contacts here and online, all the claims details in the nomination itself. Double checking if their brands, services, and achievements are valid, and of course the reputation from the clients itself. So dapat clear and perfect, and they are very good in the quality and in excellence of their product services. Well, Best Choice have been working very hard to promote Philippine products that were not featured mainstream. We're very, very good in working with different companies, SMEs, and other entities, individuals who are all over the countryside. On top of this, we are able to promote the Philippines itself as one of the best, no? And we can feature certain categories of businesses to show to the world what do we have. Well, it's been an inspiring inspiration. The journey, it's been 10 years of Best Choice Awards. We are able to work with different brands, companies, individuals that were able to inspire with only one message, common denominator. They always go back to why, the reason why you did this business, why you come up with this profession, why are you working very hard for this and continuing doing this. It's all about excelling on something. You have to have this desire
working very hard on your craft and your desire to give back to the community. Aside from, it's not all about money, it's about what did you give to your community. So it's a good thing that you have this from your heart, and I can assure you that you will be able to succeed because you will always find a way to go around and go about and hopefully being able to hit the spot and succeed in your field. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos dahil muli ipinahintulot niyang makatanggap ako ng ganitong pagkilala. At nagpapasalamat din ako sa bumubuo ng komite na kumilala sa aking kakayahan bilang isang broadcaster ng Radyo Agila of Net25. Napakahalaga ng pagkilalang ito, unang-una upang lalo kong mapagbuti ang aking pagiging broadcaster, mapagbuti ang aking sinumpaang tungkulin na ako'y magbo-broadcast ng tapat sa mamamayan. Ang nagbigay sa akin ng inspiration is yung kahirapan sa buhay. Bago ko narating ang real estate industry, marami talaga mga trials, pagsubok sa buhay. Sabi ko nga, walang imposible sa mga pangarap na gusto natin. So ginawa kong inspirasyon kung ano man yung dinanas ko simula't bata pa ako. Actually, hindi ko siya linya pero pinilit kong matutunan hanggang nag-grow naman kami ng maganda. As of now, talagang paganda pa ang paganda. Challenges po, yung pag-handle ng mga tao. Every time na dumadami yung tao, nadadagdagan yung mga challenges natin sa gantong hanap buhay. Pero syempre, ang challenges talaga is nandyan lagi yan kasama. Napansin kami din ng itong Best Choice Award dahil nakita na kami ng potensyal na talagang kinaya namin at karapat-dapat kami sa ganitong award. Sa mga taong nangangarap, ipagpatuloy nyo lang yan, walang susuko, walang mapapagod. Tuloy lang ang laban lagi. Wala pong nag-umpisang magaling. Lalo na sa industry ng real estate, mga kapwa natin realtor, pero habang tumatagal, lalo pa dapat tayo nag-aaral. I'm beyond grateful to be recognized as a most promising Filipino entrepreneur of the year by Best Choice. And this award means so much for us, to our company. It's a testament to our integrity and commitment to serve better to our community. I mean, this Best Choice is an amazing platform for us, entrepreneur, to showcase our hard-earned sacrifices and dedication to be better. Mas lalo kami ginaganahan magtrabaho. Thank you so much to our supporters, to our customers. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagsuporta sa brand namin. I feel so honored. After 24 years of doing the medical practice, it has been the first time that I have been recognized and given this award. I really feel the thrill of surgery, the operating room, and also in the service of the community altogether. I really hope that this award given to me will inspire other doctors like me to continue serving the community. Simula pa nung unang pagtayo ko ng aking negosyo, natutunan ko ang kahalagahan ng disiplina sa pinansyal at pang-ekonomiyang aspeto ng negosyo. Ito ay nagbibigay sa akin ng kakayanan, magplano, mamuno, at magdesisyon ng may katiyakan at pagmamalasakit sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng paggamit ng recycled material, pagbabawas ng enerhiya at tubig, at pagsuporta sa lokal na komunidad, na-integri namin ang mga eco-friendly practices sa pamamahala ng Solano Hotel. Yung friendship kasi namin, doon talaga siya nag-start. So, 7 kaming magkakaibigan na nag-isip kung paano magtatayo ng business. Yeah. Nag-start lang kami sa loob ng isang bahay. Ngayong 2023, nag-open kami ng 3 pang store dito sa Metro Manila. Ang pinaka-importante sa lahat ay teamwork. Kung hindi kayo iisa ng desisyon at the end of the day, naniniwala kami na hindi magiging perfect ang CNK.
Tsaka syempre yung passion kasi namin. So nandun kasi yung passion at yung teamwork. Kaya ano talaga, desidido talaga kaming gawin yung ganitong business. Kaya, Kaya ayun, nag-click kami ngayon. Tapos ayun, this year kasi meron na rin kaming marketing team. Isa yun sa reason kung bakit na-notice kami the best choice. Hindi namin expected na makaka-join kami sa ganitong event talaga. So, siguro ito na yung result ng hard work namin ng team namin. So, very overwhelmed kami lahat sa nangyayari ngayon. Para dun sa mga aspiring entrepreneur, kailangan lang maging desidido kayo kung ano talaga yung gusto nyong gawin sa buhay ninyo or yung mga plans ninyo. Kasi once na yung passion nyo ay susundin nyo talaga, talagang mag-aano talaga siya ng magandang result. And I think ang pinakamaganda sa lahat is magkaroon kayo ng best team. Yun talaga ang sikreto ng business na ito. Ang management team namin at ang mga staff namin na bumubuo ng CNK. Tsaka yung suporta ng bawat isa. Isang magandang aral sa lahat na tayong mga Pilipino ay merong mga kumpanya, mga individual na sadyang maipagmamalaki natin bilang mga Pilipino. At totoo talaga na nagbibigay ng mga produkto, serbisyo at kanilang mga profesyon, nagbibigay ng napakagandang mga kalidad, no? Na hindi tayo nahuhuli sa mundo. At binabati ko rin ang Net25, isa sa mga tinatangkilik at kinikilala ng Best Choice Awards dahil sa mga binibigay ninyong programa at balancing pananaw para sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat. And our business word of the week is contract manufacturing. It is a process that involves hiring a manufacturer to handle the full production operations for the company. In business, we need to have the guts to think and do bigger. Instead of just selling the product, it may be worth looking into making the products and finding distribution partners. Our discussion also highlighted the importance of adaptability and staying informed about consumer trends as key to a successful enterprise. By embracing innovation and venturing into new territories, manufacturers can ensure long-term success in an ever-evolving market. And with that, our quote of the week is, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Thank you very much, Romel. Maraming salamat po. At maraming salamat sa ating mga nanonood sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ng isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook, on YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you're informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.